Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Camille at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko ay may bitbit na tanong, hanggang saan ba ang kaya mong ibigay para manatili ang isang relasyon? Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Magkaharap kami ni Liam sa dining table. Maaga pa, hindi pa gising ang mga bata. Tahimik ang buong bahay, pero ang dibdib ko, parang may drumline sa loob. Yung parang pipigilan mong hindi manginig ang kamay mo habang hawak ang mug ng malamig na kape, kahit alam mong hindi mo na rin naman maiinom. Meron akong sasabihin sa'yo, bulong ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko pero ang boses ko, halos pabulong lang. Nagtaas siya ng kilay, walang emosyon. Okay, huminga ako ng malalim. Halos sumikip ang dibdib ko. Ako yung nagsabi kay Sophie na umuwi ka na sa bahay niyo. Natigilan ka na hindi na tama yung hiraumen niyong dalawa. Tumigil ang mundo. Napalingon siya, parang tinamaan ng bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang katsarang wala pa ring laman. Tiningnan lang niya ako, tahimik, hindi pa rin umiimik. Sophie, best friend ko since college. Kay barkada, kumpare sa panganay. At si Liam, ang asawa kong nahiram niya. Hindi naman literal, hindi ko siya ibinenta, pero hindi ko rin siya ipinaglaban. Nagsimula silang maging malapit nung bumagsak ang tatay ni Sophie sa hospital. Ako pa nga ang nag-encourage kay Liam na samahan siya. She needs a friend, sabi ko. Pero may mga friendship na hindi na bumabalik sa dati. Ang mga gabi nilang magkasama, nagsimula sa mga simpleng, kamusta ka na, naging mga gabing may mas mahaba silang katahimikan kaysa sa aming dalawa. At ako yung asawa na natutong magkunwaring hindi ko naririnig ang mga buntong hininga ni Liam kapag ako ang kasama niya sa kama. Hanggang sa parang naging unspoken agreement na lang, tuwing wala ako, siya ang comfort ni Sophie. Temporary lang, sabi niya. Don't worry, she's just lost. Pero hindi lang pala siya ang lost. Ako rin. At eto ako ngayon. Ako na mismo ang pumutol sa koneksyon. Ako na ang nagsara ng pintong, ako rin ang nagbukas. Anong klaseng asawa ang nagpapahiram? Ako ang klaseng yun. At ngayon, ako rin ang kumakalas sa kasinungalingan namin. Tumayo si Liam, pinaikit ang mata, at isang malalim na buntong hininga ang binitawan niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtalo, pero ramdam ko, may bumigay sa loob niya. Parang isang bagay na hindi na kayang buuin ulit kahit ilang ulit mong subukang idikit. Tumigil ang mundo, yun ang simula ng katapusan. Bago pa man naging kasalanan ng lahat, naging masaya rin kami. Ako, si Sophie, si Liam, isang maliit na mundong puno ng kwento, tawanan, at mga trip na walang iniisip kundi ang araw na iyon. Si Sophie at ako, literal na parang magkapatid. Summer pa lang, sabay kaming nagpapaligsahan kung sino ang unang makakapagmani-pedi. Pagtaglamig, tuloy ang chika sa harap ng furry place ng bahay ng parents niya sa Indiana. Walang sikreto, walang inggitan, walang mali siya, hanggang sa ipinakilala ko siya kay Liam. I was proud. Gusto ko siyang ipakilala hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang part ng buhay ko. Gusto kong makita nila kung paano nagtatahi-tahi ang mga mahal ko sa buhay, pero hindi ko alam, minsan, kapag pinagdikit mo ang dalawang taong magaan ang loob sa isa't isa, may spark. Naaalala ko pa yung weekend sa Cascade Mountains. 3 lang kami, nag-hiking buong araw. Pagsapit ng gabi, naglatag kami ng blanket, may maliit na campfire. Si Sophie, naka-hoodie ng ex niya, si Liam, nagbubukas ng wine. Ako, tahimik lang. Sapat na akong nandun sila. Masaya na ako noon. Tapos napunta sa usapan ng tungkol sa relasyon. Mga what if ng mga walang tulog. Sabi ni Sophie, tawa-tawang lasing, if I ever borrow your husband, would you be cool with that? Nagkatawanan kami. Ako, awkward laugh. Pero si Liam, nag-smirk lang at sinabing, depends on the terms. Tumingin ako sa kanya. Nagbiro rin ako. Pero sa loob ko, may kakaibang kumislot. May isang parte sa akin na nagsabing, huwag kang magpatawa dyan. Pero pinalampas ko. Mula noon, naging mas madalas ang pagsama nila. Pag may work trip si Liam, minsan si Sophie ang driver. Pag may shoot ako, minsan sabay silang nag-late lunch. At ako, abala, deadline sa marketing, presentation sa brand team. At to be honest, emotionally dry ako noon. Hindi ko siya pinapansin pag tahimik. Hindi ko siya tinatanong kung okay ba siya.
Ang iniisip ko lang, as long as we're still functioning, we're fine. Pero hindi pala sapat ang functioning. Hindi ko akalain, ang pinaka nakakaakit sa isang tao ay hindi ang katawan, kundi yung ikaw ang unang sinabihan. Yung privilege na malaman ang lungkot niya bago pa ang asawa. Yung text na, "Don't tell Camille," pero nagsimula akong mapansin na si Sophie ang una niyang kinakausap pagpagod siya sa work. Na siya ang nakakakita ng mga mata niyang mapula bago pa man ako makapansin. Nasa mga photos sa phone niya, mas madalas pa silang magkasama sa hallway ng office kaysa sa dining table namin. Ako na lang ang babae sa bahay. At isang gabi, habang tulog ang mga bata, nakita ko silang dalawa sa porch. Malayo pa lang ako sa screen door, kita ko na agad yung pagkakakiling ni Liam kay Sophie. Tawa siya ng tawa, habang si Liam, yung tingin niya, yung titig na minsan para sa akin, sa kanya na napunta. Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi rin ako umiyak. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Parang biglang nawala ang gravity sa bahay namin. Wala na akong sentro. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko alam kung may karapatan pa akong magalit. Tiningnan niya lang ako, tahimik, walang galit, pero may luhang pilit niyang pinipigilan, yung tipong nandyan sa gilid ng mata pero hindi niya bibigyan ng karapatang bumagsak. "Why now?" tanong niya, basag ang boses. Hindi galit, kundi pagod. Tumigil ang hinga ko saglit. "Because I can't keep lying. I thought I was okay with it. But I'm not. I'm tired of pretending this marriage works on loopholes." Tumayo siya, pikit ang mata, pumisil sa sentido na parang sinusubukang pigilan ng sumasabog na alon sa loob niya. Pero kalmado pa rin siya sa labas. Sobrang kalmado, mas nakakagulo. "You're the one who gave up on us first." Napatingin ako sa kanya, buong katawan ko parang kinurot ng lamig. "What? 3 years ago pa," tuloy niya. "You checked out. I stayed for the kids. Then Sophie, she was just there." Mas lalong naging mabigat ang lahat. Parang binagsakan ako ng salitang hindi ko na kayang palusutan sa bibig. Hindi ko na alam kung dapat ba akong masaktan o mapahiya. Kasi may parte sa akin, alam na yun. Hindi ko siya pinaglaban. Hindi ko rin siya pinanindigan. Akala ko kasi sapat na yung presence ko. Yung pagkilos ko sa bahay. Yung mga maliliit na responsibilidad na parang checklist. Pero emotional intimacy, hindi ko naibigay. At nung tinangka niyang lumapit noon, ako mismo ang tumalikod. "Ano bang gusto mong mangyari ngayon?" tanong niya, pero ang tono parang hindi na naghahanap ng sagot. Gusto ko siyang sabihing umalis na kay Sophie. Gusto kong sabihing bumalik siya sa akin. Sa atin. Gusto kong isumbat lahat ng sakit, lahat ng gabi na nagkunwaring okay ako kahit hindi. Lahat ng oras na niyakap ko ang unan sa halip na siya. Pero hindi ko masabi, kasi alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ko na rin siya maibabalik sa dati. Yung mga titig niya noon, hindi na sakin. Yung mga daliri niyang dati kong kabisado, ngayon, parang banyaga na ang haplos. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung kailan nagsimulang mabura ang pagitan namin. Siguro yun talaga ang irony. Hindi yung may nang-agaw, kundi yung unti-unti kang iniwan ng taong kasama mo pa rin sa kama gabi-gabi. At siguro ako rin, unti-unti ko siyang binitawan sa isip ko bago ko pa siya mabitawan sa katawan. Tumahimik kami, tahimik na parang wala nang dapat pag-usapan. Walang sigawan, walang basag na pinggan, walang dramatic goodbye, pero ramdam ko yung tunog ng lahat ng hindi nasabi. Sa loob-loob ko, nagwawala na ako. Pero sa labas, ako pa rin yung Camille na sanay magpigil. Sanay magtiis, sanay na hindi sabihin kung gaano kasakit dahil pinalaki akong huwag maging pabigat. Kaya ang tanong niya, "What do you want to happen now?" ay tanong ding hindi ko masagot. Kasi paano mo aayusin ang isang bagay na matagal mo nang hinayaang mabasag, piraso kada piraso? Ako ba ang may sala? O naging enabler lang ako sa katotohanang matagal ko nang tinatakasan? Lagi akong tahimik, the fixer, yung tipong hindi nagpapakita ng kahinaan. Organized, decisive, palaging may backup plan. Pero ngayon, habang naglalakad ako sa hallway ng bahay naming masyadong malinis, masyadong tahimik, parang ako na rin ang naging problema. Nagsimula na akong mag-journal ulit. Noon pa man, yun ang escape ko. Isang pahina kada gabi. Minsan galit, minsan puro tuldok lang. Pero kahapon, ito ang naisulat ko, "What if the person you married doesn't cheat on you by accident, but because they needed to feel loved, and you were too broken to give that?" Binasa ko ulit. Masakit, kasi may totoo. Hindi ako sanay humingi ng lamang. Hindi ako yung tipo ng babae na tatawagin kang love habang nagluluto.
Hindi ako sweet, hindi ako showy, kasi ganyan kami pinalaki. Sa bahay namin noon, ang I love you ay parang urban legend. Bihira, halos tabo. Kapag umiyak ka, sasabihin, walang luha-luha dyan. Tumatapang ka lang sa problema. Kapag nagtanong ka ng bakit po, ang sagot, basta. Sundin mo. So natutunan kong maging tahimik. Matutong magtimpla ng luha. Matutong umiti kahit sumisigaw na sa loob. At sa relasyon namin ni Liam, nadala ko yon. Kapag pagod siya, pinagsesilosan ko pa ang pahinga niya. Kapag malungkot siya, sinasagot ko ng solusyon, hindi yakap. Kapag lumalayo siya, iniisip ko, magiging okay din to. Pero hindi ako lumapit. Hindi ako nagtanong kung okay pa ba siya. Hindi ko inabot ang kamay niya kahit ramdam kong unti-unti siyang dumudulas sa pagitan ng mga daliri ko. Sa kama, may gabing nagkakadikit ang balat namin pero parang may makapal na kortinang humahad lang. Naramdaman ko yung katawan niyang mainit sa tabi ko pero malamig ang pagitan naming dalawa. Pinili kong hindi magsalita. Pinili kong manahimik dahil baka isipin niyang needy ako. O mahina. O clingy. Pero sa totoo lang, gusto ko rin namang hawakan. Gusto ko rin namang hawakan niya. Hindi lang sa pisikal, kundi yung hawak na may tanong sa mata, nasaan ka na? Minsan iniisip ko, paano kung ako rin ang unang nag-cheat? Hindi sa katawan, kundi sa connection. Kasi diba, cheating din ang magpanggap na okay kahit hindi ka na nandun? Cheating din yung sabihing, I'm fine, habang unti-unti kang nawawala sa mismong relasyon na binuo nyo. Siguro, sa sobrang dami kong inayos sa buhay, nakalimutan kong hindi lahat ng bagay dapat inaayos. May mga bagay na dapat pinapakinggan lang. Di nadamayan, niyayakap, pero masyado na akong naging sanay sa katahimikan. At yun ang naging simula ng distansya naming hindi na namin alam kung paano tatawirin. Ngayong wala si Liam, ngayon lang bumabalik lahat. Lahat ng gabi na pinili kong matulog ng nakatalikod. Lahat ng umagang hindi ko siya tinanong kung okay pa ba kami. Lahat ng opportunity na magmahal, pero pinili kong mag-function. Ang tanong ngayon, kaya ko pa ba matutong magmahal ulit kung sarili ko nga, hindi ko mahawakan ng buo? Ako ba ang may sala? O naging enabler lang ako sa katotohanang matagal ko nang tinatakasan? Lagi akong tahimik, the fixer, yung tipong hindi nagpapakita ng kahinaan. Organized, decisive, palaging may backup plan. Pero ngayon, habang naglalakad ako sa hallway ng bahay naming masyadong malinis, masyadong tahimik, parang ako na rin ang naging problema. Nagsimula na akong mag-journal ulit. Noon pa man, yun ang escape ko. Isang pahina kada gabi. Minsan galit, minsan puro tuldok lang. Pero kahapon, ito ang naisulat ko, what if the person you married doesn't cheat on you by accident, but because they needed to feel loved, and you were too broken to give that? Binasa ko ulit, masakit, kasi may totoo. Hindi ako sanay humingi ng lamang. Hindi ako yung tipo ng babae na tatawagin kang love habang nagluluto. Hindi ako sweet, hindi ako showy, kasi ganyan kami pinalaki. Sa bahay namin noon, ang I love you ay parang urban legend. Bihira, halos tabo. Kapag umiyak ka, sasabihin, walang luha-luha dyan. Tumatapang ka lang sa problema. Kapag nagtanong ka ng bakit po, ang sagot, basta. Sundin mo. So natutunan kong maging tahimik. Matutong magtimpla ng luha. Matutong umiti kahit sumisigaw na sa loob. At sa relasyon namin ni Liam, nadala ko yon. Kapag pagod siya, pinagsesilosan ko pa ang pahinga niya. Kapag malungkot siya, sinasagot ko ng solusyon, hindi yakap. Kapag lumalayo siya, iniisip ko, magiging okay din to. Pero hindi ako lumapit. Hindi ako nagtanong kung okay pa ba siya. Hindi ko inabot ang kamay niya kahit ramdam kong unti-unti siyang dumudulas sa pagitan ng mga daliri ko. Sa kama, may gabing nagkakadikit ang balat namin pero parang may makapal na kortinang humahad lang. Naramdaman ko yung katawan niyang mainit sa tabi ko pero malamig ang pagitan naming dalawa. Pinili kong hindi magsalita. Pinili kong manahimik dahil baka isipin niyang needy ako. O mahina. O clingy. Pero sa totoo lang, gusto ko rin namang hawakan. Gusto ko rin namang hawakan niya. Hindi lang sa pisikal, kundi yung hawak na may tanong sa mata, nasaan ka na? Minsan iniisip ko, paano kung ako rin ang unang nag-cheat? Hindi sa katawan, kundi sa connection. Kasi diba, cheating din ang magpanggap na okay kahit hindi ka na nandun? Cheating din yung sabihing, I'm fine, habang unti-unti kang nawawala sa mismong relasyon na binuo nyo. Siguro, sa sobrang dami kong inayos sa buhay, nakalimutan kong hindi lahat ng bagay dapat inaayos. May mga bagay na dapat pinapakinggan lang. Di nadamayan,
niyayakap, pero masyado na akong naging sanay sa katahimikan. At yun ang naging simula ng distansya naming hindi na namin alam kung paano tatawirin. Ngayong wala si Liam, ngayon lang bumabalik lahat. Lahat ng gabi na pinili kong matulog ng nakatalikod. Lahat ng umagang hindi ko siya tinanong kung okay pa ba kami. Lahat ng opportunity na magmahal, pero pinili kong mag-function. Ang tanong ngayon, kaya ko pa ba matutong magmahal ulit kung sarili ko nga, hindi ko mahawakan ng buo? Isang linggo matapos siyang umalis, bigla siyang dumating, hindi si Liam. Si Sophie, bitbit ang anak niyang si Milo, may dala ring isang tote bag na mukhang hindi pinlanong dalhin. Nakashades siya kahit overcast ang langit, pero halatang galing sa iyak, hindi niya kayang itago yung bahagyang pamamaga ng mukha niya. Yung ilong na parang ilang beses nang pinunasan. Binuksan ko ang gate, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil pagod na rin ako. O baka gusto ko na lang marinig kung anong version ng sakit meron siya. Umalis si Liam, bungad niya. Walang pasakalye, wala ring galit, diretsyong tinig na parang sinuko na rin ang lahat. Napahawak ako sa door frame. Ano, he left me. He said it was never about me. He said, saglit siyang tumigil, pilit tinatapos ang pangungusap, he just wanted to feel wanted. Tila akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung akala mong ikaw ang nawalan, pero ang totoo, wala ka palang hawak simula't simula. So, you never really had him either, sabi ko. Mahina. Halos hindi ko narinig sarili ko. Pero malinaw ang tama. Tumango siya. Tinanggal ang shades. Doon ko lang siya nakita ng buo. Wala na ang confident Sophie na kilala ko. Wala na yung babaeng laging may sagot, laging may posture, laging may dahilan. Ang naiwan, isang babaeng sinukuan din. Nobody did, bulong niya. Tahimik kami ng ilang segundo. Si Milo, naglalaro sa step ng front porch, walang kamalay-malay na ang dalawang babaeng iniidolo niya ay parehong basag. Doon ko na-realize si Liam, hindi naman talaga hiniram. Hindi siya bagay na pinasa pa sa namin. Siya mismo ang umalis, siya mismo ang naghanap ng puwang, kahit saan, kahit kanino, basta may maramdaman siyang valid pa rin siya. May halaga, hindi invisible. At kami ni Sophie, pareho lang kaming umasa. Ginamit ang isa't isa para punan ng mga butas na iniwan ng sarili naming insecurities. Ako, ang babaeng hindi marunong magsabi ng, I need you. Siya, ang babaeng akala niya, makukumpleto siya pag may lalaking pipili sa kanya, kahit may asawa na. Nagtulungan kaming palakihin ang ilusyon. Tinakpan namin ang basag, tinakpan pa ng mas makintab na basag. Pero sa huli, pareho lang kaming iniwan ng lalaking ni hindi rin alam kung paano buuin ang sarili niya. At ang mas masakit, wala siyang pinili. Hindi ako. Hindi si Sophie. Wala. Si Liam, tuluyan na lang nawala, sa parehong puso naming dalawang pilit siyang pinagsiksikan. Tumayo ako, tinapak ang braso ni Sophie. Hindi na namin kailangan ng apology. Hindi na namin kailangan ng paliwanag. Pareho na naming alam. Pareho kaming natalo. Nagharap kami ni Liam kinabukasan. Walang sigawan. Walang sampalan. Wala na ring luha. Parang 2 taong pagod na sa paulit-ulit na script at ngayong nasa huling eksena na, gusto na lang tapusin ng tahimik. Nasa porch kami, umuulan ng mahina, sakto lang para marinig mo ang bawat patak pero hindi nakakainis. Nakaupo siya sa bench, ako sa gilid. May distansyang hindi na kailangan pang sukatin. I'm going to Oregon, sabi niya. Diretso, walang embellish. Take a break, realign. Napakagat ako sa labi. Tumango lang ako, kahit may parte sa akin na gusto siyang pigilan. Pero hindi ko na siya pwedeng hadlangan. Hindi na ako ang sentro ng kwento niya. Hiniwalayan mo si Sophie? Tanong ko. Tumango siya. I realized I've been running from something, and maybe it wasn't even about you. Or her. Ang bigat ng sinabi niya. Hindi ako sigurado kung dapat ba akong makaramdam ng ginhawa o lalong mawala ng saysay. Babalik ka ba? Tanong ko, dahan-dahan. Hindi siya sumagot agad. Tiningnan niya ang mga kamay niyang nakapatong sa tuhod, tapos tumingin sa malayo, parang may hinahanap sa dilim na langit. I don't know. Hindi ko alam kung anong sakit ang mas mahirap, yung iwan ka o yung bigyan ka ng sagot na walang kasiguraduhan. Pero sa kakaibang paraan, may kapayapaan din sa pagiging totoo. Tahimik kami, pero this time, ibang klase yung katahimikan. Hindi na yung parang may nakatago sa likod ng bawat hindi nasabi. Kundi yung pagtanggap na hindi lahat ng tanong kailangang sagutin agad. At hindi lahat ng kwento may klarong ending. Minsan, ang closure ay hindi galing sa ibang tao, kundi sa sarili mong pagtanggap na tapos na.
O kahit pa hindi pa tapos, okay lang na wala ka sa bawat pahina. Sa pagitan naming dalawa, may lamat pa rin. Pero hindi na galitang bumabalot. May kakaibang lamig. Hindi na tulad ng dati na may gustong bumawi, gustong manumbalik. Ngayon, parang parehong may kaunting pag-asa, pero hindi para sa isa't isa, kundi para sa sarili. Pag alis niya, hindi ko siya hinabol. Hindi ko na siya tinanong kung kailan siya babalik. Ang totoo, hindi ko na rin alam kung gusto ko pa siyang bumalik sa dating kami. Dahil siguro, sa wakas, natututo na akong hindi ibigay lahat sa taong hindi sigurado kung mananatili. At ang totoo, hindi ito pagtatapos, pero hindi rin ito pagbabalik. Tinanggap ko na hindi lahat ng tinawag mong asawa ay mananatiling kasama mo habang buhay. Minsan, sila lang ang magiging salamin para makita mo kung gaano ka nakatagal na wala sa sarili mong kwento. Simula nang umalis si Liam, natuto na akong tumingin sa salamin hindi para i-check kung pagod ba akong tingnan, kundi para tanungin, kamusta ka na talaga? Nag-focus ako sa mga bata, si Caleb at si Nina. Napansin ko, sa simpleng tanong na, anong gusto mong ulam, may mga pagkakataong nabubuo yung koneksyon. Natututo rin silang magtanong pabalik, ikaw, Mom, okay ka lang ba? At yun ang mga sandaling mas ramdam ko ang paghilom kaysa sa kahit anong sorry. Nagbalik ako sa therapy, hindi para ayusin ang sarili ko, kundi para maunawaan kung bakit ako natutong manahimik kahit masakit. Tinanggap ko na hindi ako yung babaeng madalas magsabi ng I love you, pero natututo na akong magsabi ng I'm hurting at I need help. At doon ko napagtanto, mahal pa rin pala ako kahit hindi ako perfect. Si Sophie, lumipat ng state, hindi na kami nagkakausap, wala nang update, wala nang tanong, wala nang drama. Pero hindi ko na siya kinamumuhian. Kasi pareho kaming nasaktan. Pareho kaming nagpakatanga. Pareho kaming naniwalang mapupuno namin ang mga puwang sa isa't isa gamit ang lalaking wala ring kayang punuin sa sarili. At si Liam, minsan nagpapadala siya ng email. Minsan, random lang. Tulad ng, naalala ko yung coffee shop sa Oregon. You'd like it here. Minsan mahaba, minsan isang linya lang. Pero may consistency, hindi para bumalik agad, kundi para sabihing hindi siya tuluyang nawala. Sabi niya, may kinakausap daw siyang counselor. Inaayos daw niya sarili niya. Gusto raw niyang bumalik pero hindi pa ngayon. At hindi ko siya hinihintay. Hindi dahil galit ako, hindi dahil tapos na ako, kundi dahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, natututo na akong mabuhay hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang ako. Hindi ko na sinusukat ang sarili ko base sa kung sinong kasama ko o kung sino ang hindi na bumalik. Mas pinipili ko na ngayong sukatin ang araw sa kung gaano ko pinili ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. At sa gabi, bago ako matulog, hindi ko na tinatanong ang sarili ko kung may babalik pa. Ang tanong ko na lang ay, mas buo ka ba ngayon kaysa kahapon? At kahit pa kaunti lang, oo. Oo, buo na ulit ako.